Nakatakdang ilabas ng Department of Justice ngayong araw ang buong listahan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways at contractors na ipinalalagay sa Immigration Lookout Bulletin. Sila po yung mga sangkot umano sa mga questionableng flood control projects. Ngayon ang balita, si Joseph Moro. 26 na individual ang pinababantayan ng DPWH kung lalabas sa bansa batay sa request sa DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice. Kasama sa hiniling ng DPWH na Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa Lookout Bulletin ang pinakamataas na opisyal o may-ari ng 15 kontraktor na may pinakamalaking na corner ng mga flood control project tulad ni na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sinabi na ng mga Discaya na hindi sila magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring kontraktor na LRTK Builders Incorporated handa rin daw dumalo at nagbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayagang iba pang nakalista na madadagdagan pa ayon kay Dizon. May hiwalay na ring request ang Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Di gaya ng whole departure order, hindi haharangin ang mga nasa lookout bulletin. Pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. Sa impormasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marculeta, may mga sangkot sa issue ng flood control na wala na sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa impormasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Dagdag ni Marculeta, may mga interesado umanong tumestigo na nagparamdam sa kanya, ilan sa kanila kontraktor at meron ding taga DPWH. Sa Lunes, ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ukol sa mga flood control project. Yung pinakahuli na isabi na hindi niya pinakinggan, warrant of arrest talaga ang hahapon sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, lahat ng flood control projects sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan. Noong hearing nitong Lunes, sinabi ni Sara Discaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ka pera ng bayan yan pera ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalokohan, dapat imbestigahan lahat yan. Pinarerepaso rin ng Pangulo kay Dizon at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador, pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto para sa magkakaibang lugar. Susuyurin din ng DPWH ang mga umano'y ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal niyang iinspeksyonin ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa mga susunod na araw. Iniutos din ni Dizon na 2 linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na pupondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanumalya, kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat mo na pause. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na award na kailangan yon, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Nakikipagtulungan naman ng Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nitong mga dokumento kaugnay ng ilang kumpanya sa Pasig, kabilang ang business permits. We're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers,
politicians or career officials. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.